Shalom! Good morning and good day sa lahat ng ating mga tumatangkilik at sumusubaybay sa ating pong daily devotionals. Ito po si Pastor Rene Alog, ang inyong makasama sa susunod na 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng Biyernes at January 8, 2021. 8 araw na po tayo. Maraming salamat dahil tayo po ay patuloy na ginagabayan ng Diyos, pinagpapala, at ang pagpapala po kung pinakamalaki ay itong walang tigil na pagtanggap ng kanyang banal na salita na siyang tumutulong sa atin na magpasigla at magpalakas sa ating pananampalataya. At akin pong ipinamamanhik na bago po ako mag-start ay i-share po natin ang ating broadcast na ito sa ating FB friends. At pwede ko nyo akong sundan sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kapag nakapasok po kayo sa YouTube, ay don't forget to subscribe at press the notification bell upang ang lahat ng future video uploads natin ay ma-notify po kayo. Amen. At ako po ay maglilingkod patuloy sa Panginoon. Maganda po ang ating topic ngayon ha. At ito ay ating pag-uusapan sa susunod na mga minuto. No? Wise people avoid arguments. Wise people avoid arguments. Ikaw ba ay wise person? Ikaw ba itinuturing mo sa sarili mo na matalino ka? Na ikaw ay marunong? So kung ikaw yan, ang unang dapat nakikita, you avoid arguments. Because wise people avoid arguments. So bago ho natin simulan ang pagtalakay sa napagandang topic na yan, samahan niyo muna po ako sa ating pananalangin. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat muli. Panibagong araw, araw ng Biyernes, weekend na naman. At alam namin na ang nakaraang isang linggo ay pagpapala sa amin. At marami pang araw na naghihintay para sa amin na punong-puno ng pagpapala. Maraming salamat. Maasa kami ngayon na bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan upang maintindihan namin ang mga ituturo sa amin ngayon. Pinapanalangin namin ang biyaya ng kalangitan, ang siyang ibubuhos mo sa bawat sa amin. Pinamamanhik ko ang lahat ng aking mga taga-subaybay at tumatangkilik na maranasan nila ang biyaya ng kalangitan sa oras na ito. Ibuhos niyo po ang pagpapala, maranasan namin at dadalo ito sa aming mga mahal sa buhay. At makaranas kaming lahat ng iba't ibang uri ng pagpapala. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ng Diyos. 8 araw na po tayo sa buwang kasalukuyan at sa bagong taon, no? 2021. At alam ko pong very promising year na ito. Very promising in the sense na ina-expect ko po ang mayamang biyaya ng Diyos ang kanyang ibubuhos sa atin. Amen. So ang topic natin ngayon ay wise people avoid arguments. Wise people avoid arguments. Yan nga po yung tanong ko kanina. Kung kayo ay matalino, kailangan umiwas. Kayo ang nakakaiwas sa argumento. Alam mo yung taong laging pumapasok sa mga argumento?
Basta may istorya, kasama siya. Basta may usapin, basta may issue, kasama siya. Hindi po wise yun. Isang wise na tao ay umiiwas sa anumang hindi magandang usapin, hindi magandang mga argumento o mga away-away. Amen? At iugnay natin ang ating key passage sa ating topic na wise people avoid arguments, ang James 3 verse 17 in the Message translation of the Bible. Ito po ang sabi, real wisdom, God's wisdom, begins with a holy life and is characterized by getting along with others. Ganda po. I will repeat. Real wisdom, God's wisdom begins with a holy life and is characterized by getting along with others. Ang tunay na katalinuhan at karunungan ay karunungan at katalinuhan ng Diyos. At ito ay magsisimula, sabi it begins with, magsisimula sa isang banal na buhay and is characterized by getting along with others. And so the question na nais kong tanungin ay, do you get offended easily? Ikaw ba ay napakabilis mong ma-offend? Konting salita lang, konting bagay na nakita mo na hindi maganda, o basta kung ano-ano pang mga issue na very, very simple, ay napakalaking issue sa iyo agad, no? Kaya ang tanong ko ay, do you get easily offended or do you get offended easily? Ayan no? Are you always looking for a fight? Ikaw ba ay fighter? Fighter in the sense na lahat na lang hinahanap mo away? Laki ba naghahanap ng kaguluhan? Does your defense mechanism kick in during every other conversation? Lagi bang nandyan yung tinatawag na defense mechanism? Every time na merong conversation, laging nagtatapos sa away dahil mahilig ang isang tao sa argumento. Kaya nga ang topic natin ay wise people avoid arguments. The Bible says that if you are wise, you won't antagonize someone's anger. No, ginamit natin yung word na antagonize. Kumbaga, hindi ikaw yung basta may awa, hindi lagi ikaw yung nagsisimula. Hindi laging pangalan natin ang nakakabit. Every time na may issue, kaguluhan, mga istorya, may mga pinag-uusapan, laging pangalan natin ang nakakabit. Kung tayo po ay wise according po sa sinasabi ng Biblia, we won't antagonize someone's anger. Tayo ay peacemaker. Naalala niyo po, pinag-usapan natin sa mga nakaraang devotionals natin na dapat tayo ay maging peacemaker. Amen? Real wisdom, God's wisdom begins with a holy life and is characterized by getting along with others. Ang isang tunay na matalino, mahusay, lalo na Kristiyano tayo, ay napakadali nating makibagay sa maraming tao. Alam niyo, pag mahirap tayong pakibagayan, pagka tayo iniiwasan ng tao, kapag tayo ay nilalayuan ng tao, baka dahil maraming istorya sa buhay natin, na tayo ay laging involved sa mga usapin, at laging kumbaga, pag may usapin, laging karugto ang pangalan natin. Because
Hindi mo maikakaila ang James 3:17. Real wisdom, God's wisdom, begins with a holy life and is characterized by getting along with others. Madali ka bang pakibagayan? Madali ka bang pakisamahan? Madali bang ispilingin ang ugali natin? Or napakahirap nating pakisamahan, napakahirap nating pakibagayan, napakahirap tayong makasama. Wise people work at maintaining peace and harmony. So, kaya ginamit natin yung word na wise people, no? Kasi tayo dapat yun eh. Kasi ang tunay na wisdom ay God's wisdom, no? So, wise people work at maintaining peace and harmony. Wala na tayong ibang nais, wala na tayong ibang gusto, kundi ang ma-maintain natin ang kapayapaan at pagkaayusan. Harmony is kaayusan. Diba? We are not carrying a chip on their shoulders. We don't take offense easily. Hindi tayo madaling ma-offend. Kasi minsan tayo na ang nagbibigay ng kahulugan sa sinasabi ng tao. Baka hindi naman yun ang ibig sabihin ng tao. Madali tayong ma-offend, madali tayong masaktan, madali tayong ma-stumble, madali tayong ma-offend sa mga action, sa mga pakita ng tao sa atin, sa mga salita ng tao sa atin. Bakit nga ba? Bakit ang bilis-bilis nating ma-offend? And they don't say and do things that they know will stir other people's anger. Dinidefine natin na isang wise person. Ano ang wise person? Hindi sila nagsasalita o gumagawa ng mga bagay-bagay na nag-stir up, nagpapaapoy sa galit ng isang tao. Alam mong ayaw niya yung ganong salita, huwag mo nang salitahin. Ayaw niya yung ganong actions mo, wag mo nang ipakita sa kanya yung ganyang mga actions mo. Kasi baka sa akin, hindi ako na-offend sa the way you talk. Hindi ako na-offend sa mga actions mo. Pero baka may mga tao na yung the way you talk at saka yung klase ng buhay pinapakita ay na-offend ang iba. Kaya i-consider natin lahat na yung ating mga gawa, salita, ay hindi lamang, ay karapatan ko naman magsalita. Karapatan kong gawin ito. Who cares? Hindi po uubra yun. Yung who cares. You care. Kasi hindi lang yung ikaw consider mo yung mga taong hindi kaya yung paraan ng pananalita natin. Baka may mga taong hindi kaya yung paraan ng ating kilos at galaw. So, i-consider natin lahat kasi hindi lahat pare-pareho ang level ng spirituality. Hindi lahat pare-pareho ang level ng understanding. Kaya i-consider natin yung mga listeners natin. Hindi lang yung karapatan natin magsalita, karapatan natin gawin ito, pero ang ating karapatan ay meron ding, hindi siya absolute, meron din siyang limits, no? Kapag ang ating karapatan ay nakasagasan at nakasakit na, hanggang dun na lang ang limitasyon nun. Hindi dahil karapatan natin, wala tayong pakialam kung may mga nasasaktan sa paraan ng ating pagsasalita at paraan ng ating pagkilos. Kaya nga sabi po sa Proverbs 20 verse 3, any fool can start arguments, but honorable thing is to stay out of them. Very clear. No? Proverbs 20 verse 3. Ang hangal ay laging nagsisimula ng argumento. Ang isang dapat gawin na mahusay ay umiwas
sa lahat ng argumento. Yan po ang sabi ng Kawikaan 20 verse 3. So being wise in your relationships means avoiding arguments. Yan nga po ang title ng topic natin. There is a long list of things that cause arguments. Napakarami pong, kung ilista natin isa-isa, marami tayong pwedeng ilista. Mahaba po ang listahan natin kung ano-ano yung mga bagay na nagkukos, nagiging dahilan ng mga argumento. At nais kong magbigay ng 3 specific things para ma-avoid natin kahit papano, hindi natin maisa-isa yung long list of things that we can do to avoid arguments. Pero pwede akong mapagbigay ng 3 specific things upang ma-avoid natin, maiwasan natin as we try to honor people, amen, and build more peaceful and loving relationships. Dapat yan po ang ating pagsumikapan. To honor people, igalang, respetuhin ang tao, at mag-build up ng more peaceful and loving relationships. Amen? So, sisimulan natin sa yung 3, simulan natin sa una. Ang una po ay don't compare. Don't compare. Isa sa mga ituturo natin sa 3 specific things para ma-avoid natin ang tinatawag na arguments. Don't compare. Huwag kang magkukumpara. Wala pong 2 tao na parehong-pareho. Kahit na po kambal at identical, meron pa rin silang pagkakaiba. Don't compare. Walang 2 taong pareho. Huwag nyo ako ikumpara sa ibang pastor. Huwag nyo ikumpara ang sarili nyo sa ibang tao. Huwag nyo ikumpara ang pamilya nyo sa ibang pamilya para maiwasan ang argumento. Because comparing causes arguments. Why? Because it shows that you're not satisfied, you are not content with what you have, and who God has made you to be. Ayan po. Ayan po ang problema pag nagko-compare. Ibig sabihin ng nagko-compare, nagpapakita na hindi ka satisfied, hindi ka kontento sa kung paano ka ginawa ng Diyos at kung ano ang pagkatao natin. So when you are content with your life, it will show in your healthy relationships. Hindi ka na insecure. Kapag hindi ka nagko-compare, hindi ka na insecure. Kaya lang tayo na insecure minsan because we keep on comparing ourselves with somebody else. Di po ba? Kaya kapag kontento tayo kung anong meron tayo sa buhay, ipinapakita nito sa pamagitan ng healthy relationships. Healthy relationships. So, yan po ang una sa 3 specific things na dapat nating iwasan. Don't compare. Ang pangalawa ay don't condemn. Don't condemn. Ano sabihin, don't condemn? It's no surprise that using condemning statements like it's all your fault or you should be ashamed of yourself leads to argument. Sa tingin nyo? Huwag niyo subukan. Ayaw ko naman sabihin, subukan ninyo at malalaman ninyo na ang ending nitong ganitong mga statement ay argumento. Diba? Never tayong gagamit ng mga salita na nagko-condemn sa ibang tao. Kasalanan mo lahat ito. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Dapat mahiya ka sa iyong sarili. Alam niyo ba ganyan mga salita? Ang mga
ang mga tao ngayon, hindi atrasan yung ganyang statement. Ano? Until hindi mo na masolve yung problema. Or maybe, it comes out in phrases like, you ought to, you shouldn't, you always, and you never. Ito yung mga phrases na pwede ding mag-lead sa argumento. Dapat hindi mo ginawa. Lagi mo na lang ginagawa yan. Lagi ka namang ganyan. So lahat ng mga salitang ganyan, using phrases like this and condemning people puts you above them. That is not the way of Jesus. Diba? Hindi, alam nyo, pag ang mga salitang ito nanggaling sa ating bibig, we are condemning people. At nilalagay natin ang sarili natin above them kasi tama tayo. Lagi ka na lang mali. So ano ibig mo sabihin sa sarili mo? Lagi kang tama. Lagi ka na lang ganyan. Ibig sabihin mo sa sarili mo, hindi ka ganyan. Diba? So, hindi po ganoon ang paraan na itinuro o itinuturo sa atin ng Panginoon Jesus. Amen. So, don't compare, don't condemn, at ang pangatlo sa ating devotional ay don't contradict. Don't contradict. Anong ibig sabihin nito? When you are in the middle of an argument, don't sweat the small stuff. If somebody gets a detail wrong, just let it go. Right? Because sa isang famous psychologist ng pangalan na si William James, ang sabi niya, wisdom is the art of knowing what to overlook. Wisdom is the art of knowing what to overlook. Baka hindi mo naman kinakailangan ng lahat na lang ng detalye ng statement ng isang tao ay meron lahat meaning sa iyo at lahat na lang ng mga statement na yan ay lalabanan mo, meron kang paliwanag and everything. Kaya mo na huwag kang magpagod sa mga small stuff. Amen? Sa mga walang saysay na mga bagay. If you can learn to let things go, then you will notice how much more peaceful your relationships are. So, malilit na bagay, matutunan natin yung kaparaanan na let things go. Baka kaya niya nasabi yun, ganun na lang ang ating end dapat eh. Kaya niya nasabi yun siguro dahil slip of the tongue lang yon, dahil hindi lang niya nababantayan sinasabi niya, kaya ganyan ang actions niya dahil baka meron siyang pinagdadaanan. So, ganun na lang. Palampasin mo. The art of knowing what to overlook, di ba? Yun daw ang meaning ng wisdom. Sabi ni William James, wisdom is the art of knowing what to overlook. And if we can learn to let things go, then you will notice how much more peaceful your relationships are. Instead na kalaban ang nabubuo mo, kaibigan ang dumarami, hindi kaaway. Pag you learn to let things go, ang dadami sa iyo, kaibigan, hindi kaaway. So, comparison, condemnation, and contradiction always lead to arguments. Tandaan po natin yan. Kaya tatlong bagay, specific na mga bagay po ang nais kong ituro dahil ito lang ang mga simpleng paraan para hindi tayo laging kasama, laging involved sa anumang arguments. At when you choose instead to show grace, diba? Huwag ng comparison.
condemnation, contradiction. Kapag ang pinili natin ay pagpapakita ng grasya ng unawa, God can transform your relationships. God can transform your relationships. Hallelujah. Glory to God. So yan po yung ating tatlong bagay na maikling mga bagay lamang. Don't compare, diba? Don't condemn, and don't contradict. Choose instead to show grace, and God can transform your relationships. I-declare po natin, mga minamahal, ang ating prayer ngayon. Sabihin natin ito. Heavenly Father, I understand that comparison, condemnation, and contradiction always lead to arguments. But when I choose instead to show grace, you can transform my relationships. Amen. One more time. Heavenly Father, I understand that comparison, condemnation, and contradiction always lead to arguments. But when I choose instead to show grace, you can transform my relationships. Amen and amen. Purihin ang Diyos. At kung yan po ang panalangin ng inyong mga puso, bibigyan tayo ng grasya ng Diyos na magkaroon ng peaceful relationships. Amen? Yan po. At kung meron pong ganyan, nagpapatunay lamang na tayo ay may God's wisdom. At ang God's wisdom ay real wisdom. Ang real wisdom ay God's wisdom. Purihin ang Diyos. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat muli sa itinuro mo sa amin ngayon. Maasa kami na magampanan namin ang mga characteristics na ito. Pagpapakita na kami ay tunay na may talino, karunungan ng Diyos dahil sa aming maingat na pagsasalita, maingat na pagbabantay sa aming mga kilos, at maingat sa pagpasok sa anumang klase ng argumento. Bless mo ang aming mga buhay, Panginoon. And I also speak forth blessings of healing and miracles sa lahat ng may sakit karamdaman ngayon. I speak forth your healing, your provision, your strength, your joy be upon us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. So ngayon po ay araw ng Biyernes. Alauna, magbabalik po ang Hope Hour. At magsisimula na po ang Online Bible Institute sa mga pastors mamayang alas 9 ng gabi. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagtangkilik sa ating programa. God bless us all and Shalom.